Hello, Virgo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos po, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card, we have the energy of the parrot. Listen intently to understand. Okay? Kasi baka nasanay na kayo, baka nasanay na si Virgo na kayo lagi ang pinapakinggan, no? Na kayo lagi yung nagsasalita. Ah, kasi baka ikaw yung ano, yung parang ikaw yung lagi yung leader, you know? Kaya ngayon, parang you are being invited here to listen intently for you to be able to understand, 'di ba? Kung ano naman yung sinasabi sa ng mga tao, ano naman yung pinag-uusapan ninyo, 'di ba? So, parang ikaw naman ngayon yung dapat na makinig, ikaw naman ngayon yung dapat na umintindi, okay? So, what else? And by the way, maraming salamat, 'no, for subscribing at, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo and also maraming salamat din for not skipping the ads, malaking bagay yan sa akin. Please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. So, this is the best time. Virgo, napakaswerte mo. We have manifestation energy. So, ibig sabihin dito na you have an extra power ngayon to make things happen. Kung ano man yung parang pangarap mo, ano yung minimithi mo sa buhay, ano yung maaring pinagdadasal mo, ginagawan mo ng paraan na ma-achieve mo, maaring yan ay magmamanifest na sa buhay mo. No? So, since this is number 8 is about infinity, this is about abundance, diba? Prosperity. Kaya maaring yun ang imamanifest mo sa ngayon. Maaring magkakaroon ka dito ng parang walang humpay na pasok ng kasaganaan sa buhay mo from here on. Kasi infinity, 'di ba? Tuloy-tuloy, no? Continuously papasok ang pera. Papasok yung kasaganaan. So pwedeng magsisimula na 'yan sa ngayon. Kaya good luck. So tingnan natin ano pa ang ganap. Excuse me po. So, we have 10 of cups. Wow. Ang ganda. Blessed kayo. You are blessed. You are experiencing fulfillment, contentment, 'di ba? Satisfaction, happiness, joy, 'di ba? Parang you name it. Ito na yung kumbaga perfect situation na masaya. Lahat ng siguro mga wants ng mga kapamilya mo, pangarap mo, maaaring nandiyan na, may experience mo na yan. At maaaring dadating na talaga, magmamanifest ka na talaga ng kung ano mga gusto mong makuha, ma-achieve sa buhay, ma-experience, pwedeng ito na. Kaya, maging masayang masaya. You will be filled with joy and happiness and gratefulness, kasi ito na, parang dreams are coming true para sa iyo. Kaya, ang sarap, ang saya. So, we have Knight of Pentacles. Ayan. So, parang ngayon, parang merong pagtigil muna, pagpapahinga. Maaaring ang iba sa inyo dito, parang gusto lang muna ninyo na i-savor yung sarap ng buhay. Gusto ninyong i-savor at i-appreciate yung blessing, malaking blessing na to ng universe sa'yo na talaga magiging masaya-masaya ka kasi pati ang inyong pamilya, 'di ba? At kaya parang gusto mo munang tumigil, gusto mo munang huminto sa mga ginagawa ninyo at gusto mo lang muna na magpasalamat, namnamin ang mga biyayang ito na hatid, no, ng universe para sa'yo. Okay? So, I also feel like ang iba sa inyo dito parang nasisenti. Ang iba siguro sa inyo nagsisenti because of all the blessings, no, na natatanggap ninyo sa ngayon or matatanggap pa lang. Maaring yun talagang
words are not enough to describe how happy and how grateful you will be, no? So, what else? We have the tower. May mga pagbabagong magaganap. At ang pagbabagong ito is sudden change, no? Biglaan. May mga biglaang mangyayari sa buhay mo. Pero yung mga sitwasyon na to, magdadala ito sa inyo kung saan kayo dapat mapunta. 'Di ba? Dadalhin kayo ng event na 'to sa kung saan kayo dapat mapunta at this time. Dadalhin ka nito where you belong, okay? Kaya lang, hindi lang ito yung gusto mong, paraan 'no, para makapunta ka sa sitwasyon na yon. Hindi ito yung iniisip mo na gusto mong gawin para makapunta ka sa sitwasyon na yon. But, you are not going to do this, but this is the universe's way of bringing you doon sa kung saan dapat ka mapunta. May gulat factor ito, kaya okay lang, 'di ba? Ano ka lang, chill ka lang. Um, Stay put ka lang, sumunod ka lang sa agos ng buhay, 'di ba? Kung saan ka dadalhin ng event na 'to will be the best for you, kaya sige lang, kalma ka lang, alright? So what else? We have the Queen of Wands. Ayan, ang maganda rito, papunta ka talaga sa pag-asenso, sa pag-prosper. Ano ka ang gusto mo, umasenso ka, Virgo, at hindi ka rin naman tumitigil, 'di ba? Masipag ka matiyaga ka, you're also a workaholic. Parang naririnig ko 24/7, 'di ba? Siguro ang iba sa inyo sa sobrang sipag ninyo, siguro yung parang nasasabi siguro ninyo na yung 24/7 hindi sapat sa'yo 'no? Yung 24 hours a day, parang it's not enough sa dami ng gusto mong gawin, sa dami ng gusto mong ma-accomplish. So, yun, ang maganda lang din dito 'no, if you're going to embody the energy of Queen of Wands, talagang kailangang ano ka, malakas ang inyong pangangatawan 'no, kailangang healthy ka lagi. Kasi si Queen of Wands, kung ito yung i-embody mo, gagawin niya ang lahat, everything in her power to make things happen. Hindi siya papayag na yung mga pangarap niya, hindi mangyari. Gagawin niya ang lahat, lahat para matupad ang anumang pangarap niya. Okay? Kaya kailangang i-maintain ninyo ang good health ninyo. Lagi kayong masaya, masigla, at malakas. So, we have judgment. Tinatawagan na kayo rito ni Archangel Gabriel to give your attention to something na yung parang siguro may mga nudges na sa inyo, 'di ba? May mga intuitive nudges, messages na binibigay sa iyo ang universe pero pupuwedeng hindi mo napapansin, 'di ba? And those are guidance para sa iyo, 'di ba? Na meron kang kailangang ma-realize, meron kailangang gawin. It feels like to me na related 'yan dito sa tower energy, 'di ba? Kasi si tower, parang you are in a situation siguro wherein super attached ka diyan, although alam mo na hindi na 'yan ang best para sa'yo. Hindi 'yan ang best para sa'yo, alam mo, ramdam mo na kung ano man ang bagay na 'yan, ano man nangyayari sa'yo diyan, parang hindi na 'to yung parang nandiya-diyan ka na lang for the sake of having that whatever that is. Yung bang let's say for example trabaho, maaari na ang iba sa inyo, alam mo na yung trabahong 'yan ay hindi na beneficial para sa'yo. Kumbaga ang benefit mo na lang diyan ay kumikita ka ng pera, pero otherwise maybe nakikipagtrabaho ka sa toxic na boss, nakikipagtrabaho ka sa mga toxic na mga kasama sa trabaho, mga tsismosa, mga nangingialam sa buhay ng may buhay. Maybe you are working in a toxic working environment, yung ganun ba? Yung hindi na masaya, hindi ka na masaya, hindi healthy na para sa'yo yung sitwasyon. Pero, nandiyan ka lang for the sake of you have an income. Yung ganong sitwasyon, nagigets mo ba ako, Virgo? Yung ganong klaseng sitwasyon na kumakapit ka na lang just because kailangan mo yon, no? Pero otherwise, nako, kung mayroon kang ibang choice, siguro iiwanan mo na yan, no? Yung parang ganon. Kaya, pwedeng may mga signs na, may mga intuitive messages na just na pinapadala sa'yo ang universe in the past,
Maaring paulit-ulit, months, weeks, days na nangyayari pero puwedeng hindi mo pinapansin, you know? And maaring yung mga nudges na yun, yung mga messages na yun, parang sign na yun na umalis ka na dito sa sitwasyon na ito. Iwanan mo na 'to, ikaw na ang gumawa ng paraan para umalis ka sa sitwasyon na yun because you don't belong there anymore. Pero maaaring hindi mo ginagawa. Kaya ngayon, yun, 'di ba? Ito na, mararamdaman mo na lang, 'di ba, na ito na, mangyayari na. Tatanggalin ka na lang diyan or kung ano man, pupuwedeng magsha-shutdown na lang bigla yung kumpanya, yung pinagtatrabahuan mo baka magsasara na or for whatever, reason, maaalis ka din sa pinagtatrabahuan mo yon. So, yeah, at maaring tsaka mo mare-realize 'no, na, "Oh my God, sana pala ako na lang yung kusang umalis. Sana pala nakinig ako sa mga signs, sa mga nudges na binibigay sa akin ng universe dati pa, 'di ba?" Kasi kung saan ka man dadalhin ng sitwasyon na ito ngayon, yung universe ang gagawa ng paraan, 'di ba, para maalis ka sa sitwasyon na 'yan. Magiging masayang-masaya ka do'n kasi dadalhin ka niya doon sa kung where you belong, 'di ba? At magiging masayang-masaya ka diyan. Kaya masasabi mo na, "Oh my God, I'm really sorry God kasi sana nakinig na ako sa'yo noon pa." So, what else? We have the King of Swords, ayan. So, maaari na you will be enlightened, 'no? Ngayon nangyari na 'yan tsaka mo na mare-realize ang lahat, malilinawan ang iyong isipan and for sure you've got a lot of lessons learned, from that situation. Kaya po puwedeng kapag merong ding mga tao na siguro lalapit din sa'yo, magpapa-advice din sa'yo in the near future, alam mo na, marami ka ng alam, may karagdagan kang impormasyon na may bibigay sa kanila. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.